Hi mga be! Magkano nga ba ang total expenses namin nung nag-long ride kami sa Dingalan, Aurora? Including gas, tours, and accommodations. From Zambales to Dingalan, Aurora. 2 a.m. pa lang, nag-gear up na kami at 3 a.m. umalis na kami. First, nagpagas kami at ang gas namin ay 204 pesos. Nag-stop over kami sa Bataan para mag-breakfast. Umorder kami ng 2 pork silog ni Boss Rodel. Bale, 190 ang aming binayaran, 2 na kami. Nag-gear up na kami para maaga kami makarating sa Dingalan. Nadaanan namin ang City of San Fernando, Pampanga. Buti na lang, hindi pa masyadong traffic kaya nakatawid kami agad. May nadaanan din kami na building na parang barko. At sa wakas, nandito na kami sa Nueva Ecija. Sumakay nga pala kami sa jet ski. Char! Bago ang lahat, nagpagas na kami dito sa Nueva Ecija. Isa rin sa tips ay maghanap kayo ng gasoline station na mura ang gas. Bale, ang napagas namin is 160 pesos. Nakarating na kami sa Palayan City. 4 hours na kaming bumabiyahe at dahil sa intercom, hindi kami nakaramdam ng antok. Kung nagbabalak kayo na magmotor papuntang Dingalan, Aurora, ito na ang sa inyo. Ang sarap sa feeling kapag nagmumotor dahil sa magagandang tanawin ay panalo ka na. Pinasubok din ako mag-drive ni Boss Rodel. O diba sana all may kapalitan magmotor? Kunwari chill yan pero kinakabahan na yan. Nakarating na kami sa Gabaldon, Nueva Ecija at nag-stop over na rin kami para mag-picture. Dito pa lang ay talagang sulit na ang ilang oras naming biyahe. Napakaganda nga talaga ng daan dito. Ang linis at puro bundok. Talagang busog na ang mga mata namin. At sa wakas, nakarating na kami sa Dingalan, Aurora. Ang dami rin naming nakasalubong na riders. Stop over na kami dito sa may I Love Dingalan. Dito rin ay makakabili ka ng mga souvenirs. Pagkatapos namin magpicture dito sa I Love Dingalan, kapit si Kuya at human drone kami. Uso nga pala dito yan sa mga tourist guide. At talagang solo travel friendly sila. Hindi mo naaawain yung kasama mo na pangit yung kuha sa'yo dahil magagaling silang magpicture. Pagkatapos namin magpicture ay dumiretso na kami sa aming tutuluyan. Bago pala kami makarating sa aming tutuluyan ay napakaganda na naman ng view na aming dinaanan. Ang nabook pala namin ay dito sa may butas na bato. Habang hinahanap ng mga kasama namin kung saan banda yung lugar, nagpa-picture muna ako kay Rodel. At nakarating na kami sa aming tutuluyan. 3.5 pala ang rate nila dito sa isang room with aircon, pero dahil mabait ang may-ari, 3K na lang ang pinabayad sa amin. Ang kagandahan dito ay natatanaw mo agad ang karagatan. May enjoy mo rin ang view dahil sa mga bundok. Day 2 namin, nag-gear up na kami dahil pupuntahan na namin ang mga sikat na view deck. Nagdagdag na rin kami ng gas na 160 pesos. 7 a.m. pala kami umalis. First destination namin ay sa grotto. May babayaran na 50 pesos per head para sa environmental fee. Dito ay hindi na kailangan ng tourist guide, kaya ang babayaran nyo lang is yung environmental fee at makakaakyat na kayo at ma-enjoy ang Malabatanes na view. Nakakapagod umakyat pero pagdating mo sa taas, ito na ang madadatnan mo. Napakasarap ng hangin at hindi mo mararamdaman ang init ng araw. Nagsimula na rin kami manguha ng mga picture. Tanaw na tanaw talaga dito ang Pacific Ocean. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa pangalawang view deck, ang Pacific View Deck. Dito, bago makaakyat ay kailangan nyo ng tourist guide. Kung solo travel kayo ay maghanap kayo ng ibang kasama para mas mapamura ang tourist guide dahil pwede nyo yung paghati-hatian. May nakasama kaming 4, so bali 5 kami plus yung 4, 9 kami, naghati-hati sa 300 pesos na tourist guide. Bali, tagta 34 pesos each lang ang binayaran namin. Tinatawag na tayo ng bundok. Napakaganda at aliwalas talaga ang view na madadatnan mo dito. Mapapasabi ka na lang na wag muna tayong umuwi. Kung nagbabalak ka na mapuntahan ang Batanes pero kulang sa budget, this is the perfect place for you. Tanaw na tanaw mo ang Pacific Ocean at mas lalong gumanda dahil sa mga bundok. Sinasabi ko nga kay boss na mag-iipon ulit at babalik kami dito. Dahil super worth it ang ginastos namin. Dahil ito talaga ang matatawag mong pahinga.
Napaka-fresh at napakalamig ng hangin na mararamdaman mo. Nakakita rin pala kami ng sticker board kaya nagdikit na rin kami ng kanya-kanyang stickers. Ang group namin na 3 Kings, syempre ang sticker ko ay hindi mawawala. Nagdikit din kami ng couple sticker namin para masabi na nakapunta talaga at hindi kwento lang. Napakarami na rin na pumunta na riders dito. Nagtagal pa nga kami dito sa Pacific View Deck dahil sa Malabatanes na view. Nagpahinga muna kami saglit at in-enjoy ang napakalamig na hangin. At may natanaw kaming cave malapit sa mga bundok. Sa pagmamasid ay natanaw namin ang cave na pwede daw palang puntahan gamit ang bangka. Bumalik na muna kami sa tinuluyan namin para mag-check out. Nala na rin namin ang mga gamit para pagkatapos ng island hopping ay uuwi na kami. Dito ay napakasaya namin dahil pupunta kami sa cave. Kaso lang, sabi ng tourist guide namin ay delikado na daw dahil alas 12 na ng tanghali. Pero sabi ng tourist guide ay pwede pa naman daw. Hinintay namin makabalik ang bangka. Kaso 2 hours na kami naghihintay, wala pa. Dahil 2 PM na, nag-decide kami i-cancel na dahil magagabihan na kami pa uwi. Nagdagdag na rin kami ng 140 pesos sa gas dahil may natira pa sa ginas namin last time. Nag-stop over muna kami sa Gabaldon para mag-lunch. 180 pesos ang binayaran namin for 2 person. Ang last gas namin ay sa Bataan. 160 pesos ang binayaran namin. Bale, 824 ang nagas namin sa buong ride. Sa accommodation ay 600 each, kaya 1-2 kaming dalawa. Sa foods naman ay 800 pesos ang nagastos namin. Sa entrance at tour guide ay 268 pesos. Plus boat ride na 340 pesos. Dalawa na kami doon for 2 days and 1 night. Ang total expenses namin ay 3,432 pesos. Yun lang. Thank you. Bye-bye. See you again sa next ride namin. The money will return, but I will never be at this age of life again, experiencing these incredible things with friends and myself. I will never have another chance to enjoy the seasonal experiences and create memories with the best people out there.